Ang sabi mo, Carla, nawalan ka na ng loob kay Carlo. Kailan nagsimula yon sa 2 taon ng pagsasama ninyo? Ano bang mga sama ng loob mo sa kanya? Simula nung bumabiyahe na siya ng taxi. Hindi mo ba inuunawa na kasi kailangan niyang magtrabaho para sa inyo, para sa pamilya na gusto sana niyang buuin? Yun nga, nagtatrabaho siya, wala naman siyang binibigay na pera, kapalampa. Wala kahit isang beses? Po, dati po, nung bumabiyahe siya ng tricycle, meron, pero ngayon, palamukha niya. Maasa Oh, kasi siya eh. tricycle tapos naging taxi. Hindi, ano po, bumabiyahe rin po siya ng taxi. Balikan lang natin yung unang pagkakataon na nalaman mo na buntis ka. Ilang taon ka nun? Yung totoo. 15 po. Anong naging pakiramdam mo nun nung nakunan ka? Siyempre, masakit po sa akin yun. Paano ka nakunan nun? Natatandaan mo ba kung anong ginawa mo? Uminom po ako. Uminom ka. Okay, sandali lang. Liwanagin natin. Bakit ka uminom, Carla, kung alam mong buntis ka? Yun nga po, may problema na po kaming dalawa. Anong problema nyo? Yun nga po, yung nasasaktan niya na po ako nun. Okay, yung pangalawang pagbubuntis mo, kailan mo nalamang buntis ka? Nung Anong pagitan? Ilang buwan mula nung unang beses kang nakunan? 5 months po. Okay, so makalipas ang 5 buwan, nabuntis ka ulit. Apo. Okay. Paano namang nangyaring nalaglag yon? Nadulas po ako sa CR namin. Lasing ka kasi uli. Lasing pa. Carla? Bago ka namin tinawag dito, nakausap ka ng aming team. Ibig sabihin, nakausap ka ng mga staff namin. Gaano katotoo na sinabi mo sa kanila na sinadya mo na malaglagan ka ng anak? Kasi iba yung naaksidente, iba sa sinadya. Opo, pinalaglag ko po yun. Aling ka? Bakit, Carla? Yun nga po yung nagkakaproblema kami. Yun lang po yung naisip ko para Saan mo natutunan gawin yung mga yan? sa barkada ko po. Sinong nagturo sa'yo? Mga kaibigan ko pong babae. Anong sinabi? Yun nga po, uminom daw po ako ng pampalaglag. Okay, sandali lang. So, anong ininom mo? Tapos, Tapos yun po, dinugo na po ako nun eh. sa punto pong ito ay tatanungin natin si Miss Elizabeth Angshoko, ang Executive Director po ng DSWP o Democratic Socialist Women of the Philippines. Ma'am, sa narinig po ninyong kwento nitong problema po ni Carla, ano po ba ang pwedeng gawin ng inyo pong grupo sa mga kababaihan po na katulad ni Carla na ganito ang pinagdanaan ng problema po? Bukod kasi doon sa sinabi kanina na mga kaso na pwedeng i-file, gusto ko rin sabihin na kung buntis nga si Carla noon, aggravating circumstance yung pagiging buntis, pagkatapos sinaktan, Opo. at makakabigat pa yon nung pwedeng kaso. Meron din pong Magna Carta of Women na kung saan maraming violations na naganap, hindi lang po sa si Carlo, kundi pati si Jonathan. Opo. Kaya kailangan itong tignan at isa ito sa mga ginagawa ng aming samahan. Tumutulong kami para ang mga kababaihan ay magkaroon ng counseling kung kailangan nila yan. Tumutulong kami kung ang kababaihan ay kailangan ng medical services. Opo. Tumutulong din po kami kung kailangan ng legal na serbisyo sa, halimbawa, sa kagayang kaso nung kay Carla. Alam nyo, sa tagal ng trabaho namin sa mga kababaihan, nakikita namin yung tinatawag na victim blaming. Yung kung sino na nga yung siyang naargabyado, ay siya pang tinitignan natin na siya ang mali at siya ang may kasalanan. Maging malinaw sana sa atin na sa sitwasyon na ito, si Carla yung inabuso
at dinribol at ginawang bola at dapat yang matigil. At meron po kaming mga ginagawa para ang mga kababaihan ay mamulat sa kanilang karapatan, maging mas matatag, mas maging malakas. At kung gusto niyo po ay maaari kaming tawagan, 927-1766. Tignan natin kung paano natin pwedeng pagtulungan ang pag-angat ng kababaihan para maging pantay sa kalalakihan. Maraming salamat po, Ma'am Elizabeth ang Shoko. Carla, bali itong taon na to, mag-iilang taon ka na? Magna-19 pa lang. Magna-19 ka sa Feb. Maligaya ka ba ngayon, Carla, sa buhay mo? Opo. Bakit mo nasabing maligaya ka? Wala lang ako ng problema eh. Ha? Wala lang ako ng problema. Wala ka ng pinoproblema. Saan papunta ang buhay mo ngayon, Carla? Mag-aaral naman po ako ngayong taon. Mahal mo ba ang sarili mo? Mahal mo. Kasi higit sa lahat, ikaw ang inaalala namin dito at ikaw ang nais naming gabayan, hindi ba, Aling Belinda? Ikaw ang concern namin, Carla. Dahil mahaba pa ang tatakbuhin ng buhay mo. Para maunawaan mo ang lahat ng yan, ipapakausap ka namin sa ating mahal na trio tagapayo dahil Carla, gusto ka naming magabayan at gusto ka naming matulungan na mapahalagahan mo pa ang iyong sarili. Pananalita mong verbal abuse na yun, pwede ka namin file lang. Oh. Papasok yan eh, yung lalait-laitin mo. Ang babaeng dati mong nakarelasyon. Nawala na ho kasi yung respeto ko sa kanya. Yun. Mawala man yung respeto, hindi sapat na pagsalitaan mo ng ganon. Sala mo sa nakita ko sa kanya ngayon. Ginamit ka lang Grabe, ginamit ka lang talaga. Tsaka ang sobrang sinabi ko mga nga, abuso. Mag-aral na lang. Sobrang mga abuso. Ako, very rare ko sinasabi sa mga babae na hanggat maaari, huwag na. Pero ngayon, sasabihin ko sa'yo, alam mo, walang mangyayari sa buhay mo. Yan sa ganyan. Sana po kahit paano yung counseling na binigay namin sa inyo kahit sandali lang ay makatulong na maiayos at maitama po itong problemang pinagdadaanan ninyo. Bago lang tayo maghiwalay, Ma'am Elizabeth, nais po namin kayong kunan ng mensahe para sa ating mga bisita po ngayong hapong ito. Ang mensahe ko lang ay lalo-lalo na kay Carla na bata ka pa, marami pang oportunidad na darating sa'yo. Marami kang mga pinagdaanan na hindi maganda at mahirap, pero hindi ibig sabihin yan ay hindi mo na kayang bumangon at magkaroon ng magandang buhay. Pero mangyayari lang yan kung titignan mo yung sarili mo. Mangyayari lang yan kung mas papahalagahan mo yung iyong sarili, yung iyong kalusugan, yung iyong pagkatao. Maraming salamat. Marami pong salamat, Miss Elizabeth ang Shoko, ang Executive Director po ng Democratic Socialist Women of the Philippines. Attorney, naliwanagan po ba ang dalawang bisita nating lalaki o silang tatlo? Doon po sa talagang kahalagahan at responsibilidad din ng lalaki pagdating sa larangan ng pag-ibig. Sana nga naman ay naliwanagan silang tatlo, Tiangami. Lalong-lalo na sa kalagayan ni Carlo. Na-explain po natin sa kanya, Tiangami, na kung ang pag-uusapan ay mga batas ngayon, mga bagong batas, upang lalong protektahan ang mga kababaihan, ay talagang may mga batas ngayon na pinaigting, o lalong binigyan diin sa pamamagitan ng pagbibigay o paglalapat ng mas mabibigat na kaparusahan. Sabi niya sa akin kanina, Attorney, hindi ko alam po yung sinasabi niyong Republic Act 9262. Alam mo, Carlo, sabi nga, may kasabihan na ignorance from the law excuses no one from compliance therewith. Ibig sabihin, yung pagiging ignorante sa kaalaman ng batas ay hindi mo maaaring sabihin maging depensa upang sa gayon ay hindi ka saklawin ng batas. So, sana maintindihan nyo ito. At tayong lahat na kalalakihan upang